leon ng dating kordero. At kung tungkol sa bayan ang siyang paglalabanan, siya'y handang-handa hanggang kamatayan. Pinahanga mo ko, Leong Guerrero. Isa kang tunay na lalaki. Pero sa pagkakataon ito, wala kang naligtas. Makaming batikan, laban sa isa. Isang taga-tahikan ang nagsasabi, mayapa at tahimik kami. Subalit haharap at di magpupugli sa taong mapang-api. Isang Heronimong ang sigla at lakas, sadyang ibang-iba sa lahat. Mahirap mapatay pagkat siya'y sanay tungkol sa digmaan. Heronimo, sikapin mo, ang tribo mo'y maligtas. Gamitin mo ang iyong lakas, kundi lamang sa batas. Ano order nyo? Gatas. Gatas? Gatas ng baka. Igan, hindi naman sa ako'y bastos. Alam mo yung taberna to eh. Ang iniinom dito, alak. Eh, ba't naman ang order mo'y gatas? Ha? Ito na ho yung gatas nyo. Teka. Hindi pa ako sinasagot eh. Haluin natin para sumarap. Bakit gatas ang iniinom mo? Ano ka ba, sanggol? Ha? Igan, hindi mo ba nakikita? Eh, taong bundok yan eh! Kaya pala may patalim pa eh! Kita mo na! Ito. Ganda! Ikaw ba alam mo kung paano gamitin ito? Ha? Ano mo? Ba't di ka sumagot? Baka gusto mong ginitagan sa leg? Ha? Ha? Ha?
Kayo naman po, ano order ninyo? Gatas. Gatas ng baka o gatas ng kalabaw? Gatas ng kambing. Sandali lang ho. Kayo pala pangkantang gatas, ha? Magkakasama ba kayong tatlo? Ha? Nahilang ako sa inyo, eh. Nagkakarnabal ba kayo? Ayaw sumagot. Baka naman nahihiya. Hoy, Kambing! Anong ginagawa mo sa karnabal? Tumutulay sa alambre o kumakain ng apoy? Ikaw, kalabaw. Ikaw ba yung binabala sa kanyon? Ha? Ikaw naman baka, ano ginagawa mo? Huwag ka nang sasagot. Alam ko na, ikaw ang nandadaya sa beto-beto. Sandali lang! Sandali lang! Sandali lang! Gusto ko! Sabay-sabay kang uminom! Dali! Inom! Sige, para. Makita namin. Sabay-sabay kayong pupurot! Sige na! Inom! Isa! Dalawa! Tatlo! Ayos! Ay! Ano ba naman kayo? Maraming salamat, kaibigan. Talagang madalas ako mapawi sa gatas eh. Papaalam na ako sa inyo. Sige. Alis na rin ako. Sige, kaibigan. Mama! Ay, hindi ako kalaban. Sisingilin ko lang ako kayo sa gatas. Mama! Sa kambing lang ho ito eh. Paano yung sa kalabaw tsaka yung sa baka? Salamat ho.
Kaibigan, sinusundan niyo ba ako? Eh, ba't naman kita susundan? May sarili akong lakad. O baka kayong dalawa sumusunod sa akin? Oy, tigilan niyo akong dalawa. Ako patungo ako sa Punta Cruz, kaya wala akong pakalam sa inyong dalawa. Eh, doon din ang tungo ko eh. Baka naman nagbibiro kayo. Ako, doon talaga ang punta ko. Ganun ba? Kaya kung gano'n yung isa pupuntahan natin, edi magsabay-sabay na lang tayo. Tatlong baray ang talo. Leon, Julio at Geronimo. Sa bawat laban ay sumasabak. Kailanman ay hindi umaatras. Itong si Leon sa barilan ay sadyang kay bilis ng kamay. Si Julio'y kay pansin sa latigo, sa punyal kampong si Geronimo. Tatlong baraha, walang talo. Leon, Julio at Geronimo. Sa bawat laban ay sumasabak. Kailanman ay hindi umaatras. Kayong naaapi dadamayan ng tatlong barahang matatapang. Sa ngalan ng ating katarungan, ang tatlong baraha ay asahan. Tatlong baraha, walang talo. Leon, Julio at Geronimo. Bawat laban ay sumasabak. Kailanman ay hindi umaatras. Yodelete, 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 Ibig sabihin yan, kwarta na. Tama! Ano pa hinihintay nyo? Tayo na! Baka marinig tayo. Papa!
my God! Ano bang klase mga lalaki ito? Ay, naku, sister. Baka tayo tinutok sa naman sa samang espiritu. Magpakatatag ka. Huwag mo silang tignan. Ipikit mo ang mata mo. Tayo na. Sapatos ko ito ah. Akin to ah. Nasaan kaya kaparos nito? Hoy! Kayo tatlo! Halika kayo dito! Alam kong darating kayo. Pagkat wala kayong ibang daraan. Bakit yun na ako mga damit namin? Hoy! Huwag mo kami pipitangal ha! Hindi ka rin magnanakaw! Ano hindi? Eh ba't nandiyan ang mga damit namin? Alam niyo ba kung bakit nandiyan dyan ang damit ninyo? Ha? Bakit nga ba? Kasi naligo kayo sa ilog namin nang wala kayong pahintulot. Kaya kinakailangan magmulta kayo. Bakit? Inyo ba yun? Oo! Kami ang may-ari ng lugar nito. Kaya kung gusto niyo makuha yung mga damit niyo, tubusin niyo! Bakit namin tutubusin na amin yan? Bakit? Nangyayari ba? Basta tubusin niyo! Basta kukunin namin yan. Amin yan eh. Masyado kang matapang ha! Baka hindi mo kami nakikilala. Kami mga hari rito. Kami ang tatlong hari. Ako si Haring Bastos. Ako naman si Haring Oros. Ako si Haring Kobas. Kami ang tinatawag na Three King. Gago, kulang na isa. Three King. Sobra. O yan o. Three King. Kaya kung wala kayong mga pera, magsilayas na kayo dito. Sige, subi. 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 Laki. Ito naman. Ay! Aray! Babalik kami! Gagantirin kami.
Bakit? Talagang nga yatang may impacto dito, ah. Sister, talaga natatakot na ako. Para may impacto dito. Para tayong tinutokso. Anong gagawin natin? Lakasan mo ang iyong loob. Ilabas mo ang iyong rosaryo. Magdasal tayo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Magpasa amin ang... Ano talaga sa jam sa Punta Cruz? At parang hindi ka mapalagay. Hindi pa matyak. Hanggat hindi ko siya nakakausap. Ikaw, anong pakay mo ron? Katulad mo rin. Hanggat di ko nakakausap, hindi ko rin matyak. Pareho pala tayong tatlo. Meron din ako kakausapin, pero hindi ko alam kung bakit. Talaga ba linoloko niyo ko? Ba't naman kita lolokohin? Totoo naman sinasabi ko ah. Kung talaga hindi ka nagbibiro, nakapagtataka naman ito. Bakit naman? Tignan nyo. Una, nagkita tayo sa isang lugar. Pangalawa, pare-pare tayong mahilig sa gatas. Pangatlo, nagkita tayo muli. Pero iisang pupuntahan. Ngayon naman, pare-pare tayong may kakausaping malagang tao. Baka namang iisang tao lang nagpatawag sa atin. Hindi naman siguro. Dahil isang alkalde nagpatawag sa akin. Si Alkalde Juan Reyes ba? Oo, siya na nga. Siya rin ang nagpatawag sa akin ah. Ako rin. Siya rin ang pakay ko. Paano nangyari yun? Matulog na nga tayo. Naguguluhan lang ako sa mga nangyayari sa atin eh. Ano nga kaya ang dahilan? Pinatawag tayo ni Alkalde. Palagay ko, may mabigat na problema ang bayan ng Punta Cruz. Yun din ang kutob ko eh. Pero iba iniisip ko. Tataka lang ako kung bakit tatlo pa tayo pinatawag. Sa bagay, malapit na tayo sa bayan. Hindi kayo sumakit ang tiyan natin? Ang aga-aga eh, maasim ang kakainin natin. Ako natitiyak ko hindi sasakitan tiyan ko. Ako rin. Pero ikaw, Jack, sasakit ang tiyan mo. Bakit naman? Eh paano ang daya-daya mo? Ang liit-liit nitong binigay mo sa amin. Hindi ka naman parehas eh. Andaraya.
Anong kailangan niyo rito? Kami ang pinatawag ni Alkalde. Hindi ko inaasahan na kayong tatlo'y sabay-sabay na darating dito sa bayan ng Punta Cruz. Nagkataon lamang yan, Alkalde. Mabuti naman ang nangyari at minsan ko na lang ipapaliwanag sa inyo kung ano ang aking pakay. Nanganganib ang bayang ito, kaya't kailangan namin ang inyong tulong. Nagsimula ang ligalig sa bayang ito nang ako'y mahalal na alkalde. Huwag kayo magtaka. Hindi si Papa ang dahilan. Ang dating alkalde ang nagpasimuno ng kaguluhan dito. Oo, si Victor Ariston, hindi niya matanggap ang pagkatalo niya kay Papa. Marami siyang mga tauhan. Ginulo niya ang bayang ito hanggang pag nakawan niya ang aming munisipyo. Wala siyang itinira. Kinamkam niyang lahat ng buwis ng taong bayan. At halos lahat na ng aking mga pulis ay kanyang pinatay. Ibig kong hanapin niyo si Victor Ariston. Dalhin niyo siya sa akin. Kinakailangan panagutan niya ang kanyang pagkakasala sa taong bayan. Saan namin siya matatagpuan? Ayon sa aking huling balita, siya ay nagtatago sa bayan ng Santa Catalina. Yan ang tulugan nyo. At tungkol naman sa pagkain, dadalan ko na lang kayo. Salamat ho. Napakasuplado naman ng Tonyong yan. Kaya pala parang balingding ang mukha. Ang asim. Oo nga. Siguro hindi niya gusto pagdating natin dito. Bakit yun naman pinagsususpecha ng masamahing tao? Di ba yun narinig? Hahatiran pa tayo ng pagkain. Oo, narinig namin. Oh, edi mabait yung tao. Kaya maling hinala nyo. Halina kayo, pahinga na tayo. Mabagsik talaga ang kamandag ng ulupong na yun. Sa pilitan niya na walang puno. Ngayon, ibig pa niya hugutin ang ugat? Talaga yatang ayaw niyang tumigil hanggang hindi niya ako napapatay. Totoo yun, Mr. Ariston. Kaya kinuha na niya ang kanyang 3 baraha para hindi na siya pumaltos sa balag niyang pagpatay sa inyo. Alam ko! Ito naman sasabihin ko sa Tonyo. Kahit na umirit pa siya ng 7 baraha, kaya kong tapatan ang kanyang kartada. Patay kong patay. Matira ang matibay. Magandang umaga sa'yo, Christina. Ikaw pala, Julio. Magandang umaga naman sa'yo. Ang sipag-sipag mo naman. Ang aga-aga nagdidilig ka ng mga halaman. Baka hindi ka pa nag-aalmusal niyan. Hindi naman. Alam mo, kaming 3 ng ate ko ang nagdidilig ng halaman. Kaya lang wala sila ngayon eh. Bakit? Mga ate yung ba namamalengke sa inyo? Minsan, pero hindi ngayon dahil inutusan sila ng papa na kumuha ng mga gamit at pagkain ng mga baka sa asyenda. Ganun ba? Saan naman lugar ang asyenda niyo? Sa kabilang ibayo pa. Pero palagay ko pabalik na sila ngayon dahil kanina pa silang madaling araw umalis eh. Siya nga pala, Julio. Sandali lang lalagyan ko lamang ng tubig uli ang lagadera. Samahan na kita para makatulong ako sa'yo. Sige, salamat. Nakakainis naman. Kung kailan pa uwi na tayo, dun pa nasira ang gulong. Matatagalan pa ba yan, ate? Sandali na lang to. Huwag ka na mainip. Ayun sila oh. Puntahan mo na. Ba't ako? Tayong dalawa. Di ba ikaw nagyaya? E di ikaw muna lumapit. Kung ako lang mag-isa, huwag na lang. Mabuti pa, umuwi na tayo. O ayan, mahigpit na. Subukan mo nga kung pwede na yan.
nagluko. Baka mapahamak si Elena. Huwag ka mag-alala. Hindi siya maano. Ah! Heron! Heronimo, tulungan mo ako! Salamat, Geronimo. Eh di parang palang bida niya sa pelikula. Biro mo. Nailigtas mo anak ni Alkalde. Nagkataon lang yon. Di ba, Leon? Oo na. Kaya magmula ngayon, walang ibang malakas kay Alkalde. Kundi siya lang. Sa palagay ko nga. Oy! Oy! Tigilan niyo akong dalawa, ha? Baka akalain ni Alkalde. Sinadya ko yung nangyari. Huwag mong isipin yun, Hieronimo. Nasabi na sa akin ni Lena ang nangyari kang ina. Kaya naman dapat ako magpasalamat sa iyo. Gayon din sa iyo, Leon. Huwag ko kayo magpasalamat sa akin, Alkalde. Si Geronimo lang ko talaga sumagip sa anak niyo eh. Kahit na, Leon, dapat din ako magpasalamat sa iyo. Dahil magkasama kayo na mangyari yun eh. At siya nga pala, paano nangyaring nakarating kayo sa lugar na yun? At nagkataon tuloy na nagkita kayo ng aking mga anak. Ay. Bakit nga ba, Heron? Namamasalo kami. Oo, namamasyalo kami. Namamasyal? Oho. Uy, bakit doon pa sa lugar na yun? Delikado yan para sa inyo. Hayaan nyo, pasasamahan ko kayo sa mga anak ko sa aking asyenda. Magandang tanawin doon, tahimik pa, at natidya kong ligtas kayo. Maraming salamat ho. Nakakatuwa rin yung pangalan namin magkakapatid, ano? Biruin mo, lahat kami tatlo Maria nagsisimula pangalan. Kagaya ni ate. Maria Teresa ang tunay niyang pangalan. Tapos ako, Maria Elena. Tapos yung bunso namin kapatid, Maria Cristina. Kumisan nga kung tawagin kami ni Papa, 3 Maria. Mabait naman ang papa mo. Kaya ako nagtataka kung bakit marami pa siya nakakagalit na tao. Hindi niya maiwasan yun. Mahal niya ang politika. Kaya nang manalo siya bilang alkalde, nagsimula ng gumulo aming buhay. Kaya naisipan ni Papang humingi ng tulong sa inyong tatlo para manumbalik ang dating katahimikan sa bayang ito. Mapanganib ang halaban ni Papa. Kaya ibig niyang pag-aralan niyo munang mabuti ang inyong gagawin bago kayo makipagkita kay Mr. Ariston. Pinangako ko naman sa papa mo. Nakapaganda na kami. Gagawin namin magagawa upang mapanagutin si Mr. Ariston sa kanyang mga kasalanan. Teka nga muna. Bakit ba nauwi sa seryosong usapan natin? Mabuti pa kaya yayain na natin sila. Bumalik na tayo sa asyenda na makakain na tayo. Sige. Tara. Ate? Bakit? Gabing-gabi na hindi ka pa natutulog. May iniisip kasi ako eh. Tungkol ba sa kalagayan natin ng Papa? Oo. Kasi, para ba ako lalong kinakabahan? Para bang may mangyayaring hindi maganda? Eh bakit mo ba iisipin yon? Ngayon pang meron na tayong tagapagtanggol. Sino? Sino pa? Din 3 bisita natin. Si Julio, si Heron, tsaka si Leon. Oo nga naman, ate.
Ngayong nandito na yung tatlong yan, tiyak, malayo tayo sa panganib. Kaya huwag mo nang isipin yon, ipanatag mo na ang sarili mo. Teka. Kaya hindi ako makatulog dahil iniisip ko ang kalagayan natin ng papa. Teka nga muna, hating gabi na hindi pa kayo natutulog. Siguro may iniisip din kayo, ano? Aba, ba't ako mag-iisip? Ang bata-bata ko pa eh. Eh, kung tumanda ako agad, edi walang nagkugusto sa akin. Mainit lang sa kwarto ko kaya hindi ako makatulog. Ewan ko lang si Ate Elena, baka siyang may iniisip. Nagsalita ang ayaw magpahalata. Pwede ba? Huwag na tayo maglokohan. Eh, alam ko naman pare-parehong iniisip natin eh. Ano ibig sabihin? Naku ate, huwag ka na magkunwari. Eh, halatang halata ka na. Hindi ka naman dating ganyan. Bigla ka na lang nagbago mula nung dumating sila yun, di ba? Ikaw ha, pati itong kilos ko, pinakikialaman mo ha. O, edi nagsalita ang ayaw umamin. Basta ako, hindi ko ipagpapalit si ano. Huwag mo sabihin si Julio. Hoy, yung iyo na po si kulot mo at hindi ko ipagpapalit si Jeronimo ko. Ano kaya ang ginagawa ngayon ni Leon? Ay? Siguro, hindi na siya sa kanyang pagtulog. Hoy, gising ka pa pala. Ikaw rin, gising eh. Mukhang masama ang tama mo kay Christina. Oo nga. Ngayon lang nakaramdam ng ganito eh. Siguro, umiibig na ako. Ako rin eh. May nararamdaman. Parang tumitubok-tubok na itong puso ko. Siguro, nahawa ako sa'yo. Ba, huwag mo sabihin sa akin na kursunada mo rin si Christina ko. Ah, nagselos ka naman kaagad eh. Pwede ba naman mangyari yun? Hindi ba may kasabihan tayo? Ang kay Julio, kay Julio. Ang kay Leon, kay Leon. Tama. Ang kero mo, si Elena. Ano? Ayos ba? Oh, O Leon, umpisahan mo na. Isang matinding pasakalye. Yung maganda ah. handa ka na ba? Oh. Ano ba? Tagal mo naman. Umpisahan mo na. Tumitsempo pa ako eh. O sige, umpisa mo ulit. Teka, sandali lang, Leon. Ano nga ba kakantahin ko? Hindi ba yung ininsayo natin kanina? Yung harana sa hating gabi. Sige. Si Julio! Hindi, si Leon! Hindi, si Jeronimo yun. Dali! Du, du, du. Ada, da, da. Du, du, du. Ada, da, da. Magandang gabi ho. Magandang gabi ho. Magandang gabi ah. Magandang gabi naman. Ating gabi na hindi pa kayo natutulog. Naghahara na ba kayo? Hindi ho. Tinotono ko lang utang gitara. Malapit na po kasi ang Pasko eh. Nag-ensayo lang mo kami para sa caroling. Ganun ba? Sige ho, matutulog na kami. Sige. Du, du, du. Da, da, da. Du,
Adu-du-du. Ada-da-da. Adu-du-du. Ada-da-da. Adu-du-du. Ada-da-da. Ikaw pala, Heron. Ano ba nangyayari sa'yo? Kagabi ka pa sumisilip-silip dyan, ah. Yung mga kabayo ba, pinaliguan mo na? Oo. Pinakain mo na? Oo. Yung bakal ng kabayo, ayos na. Oo. Abay, teka nga muna. Ba't mautos ka ng utos? Inuutosan ba kita? Di ba ka mo ngayon? Oo, alam ko. Pero huwag mo akong utusan. Para ka nakakalalakin yan eh. Ano ngayon? Ano ba nangyayari sa inyo? Huwag ka makialam dito! Ano ba? Sandali lang! Hoy! Hoy! Tama na yan. Ano ba nangyayari sa inyo? Kayo nag-aaway-aaway pa. Hindi ko kami nag-aaway. Nag-iinsayo lang ko kami. Hindi ba? Oo nga, alkalde. Sige, ah. Tuloy na ho kami. Adu-du-du. Ada-da-da. Adu-du-du. Right! Tanggapin niyo ang mga sandatang ito. Alam namin na higit na kailangan niyo ito para maipagtanggol ang katarungan. At alam namin na gagamitin niyo lamang ito sa mabuting layunin. At sana sa pamamagitan ng mga sandatang ito ay magtagumpay kayo. Hindi ka nagkamali ng pagpili mo sa akin. Kapag akong nagtrabaho, tiyak na walang paltos. Papaalam na kami, alkalde. Nakahanda na ng aming sarili. Wala na akong ibang idinadalangin. Sana'y maibalik ninyong muli ang katahimikan sa bayan.
Sandali lang. May naamoy akong masamang hangin. Oo nga. At sa pakiramdam ko, para may nagbabanta sa ating panganib. Tutuloy tayo. Manda lang kayo sa anumang mangyayari. Pasensya na ho kayo. Yun talaga nangyari. Masyado akong nagtiwala sa aking sarili. Kala ko, kaya ko sila eh. Yung pala, matitinig ang mga hayop na yun. Alis na ho ako. Inaasahan ko ang pagdating ninyong tatlo. Alam ko na kayo hindi marunong masindak sa anumang klaseng labanan. Pero, sa pagkakataong ito, nagpapauna ako. Wala akong pakipaglaban sa inyo. Alam ko rin ang pakay niyo sa akin. Kung inyong mamarapatin, ibig kong magpaliwanag. Ang inihiling ko lamang sa inyo, sana timbangin niyo ang katarungan bago kayo gumawa ng anumang hakbang. Bilang paghuhugas sa aking mga kamay, sa mga kasalanan binibintang sa akin, hayaan ninyong umpisaan ko sa puno. Ang isasalaysay ko sa inyo. Ako ang dating alkalde ng Punta Cruz. Tinalo ako ni Juan Reyes sa isang napakaruming halalan. Lahat ng klaseng pandaraya ginawa niya para siya magtagumpay. Pero batin niya, ako talaga ang mahal ng taong bayan. Alam niya, sa darating na halalan, ako pa rin ang kanya magiging kalaban. Natatakot siyang matalo. Kaya, ibig niya ako ipapatay. Nilasyo niya ang isipan ng taong bayan. Pinalitaw niya na ako ang nagnakaw sa lahat ng buwis sa munisipyo. At ibinintang sa akin ang lahat ng kaguluhan na
Anong nangyayari doon? Tungkol naman sa pagtambang na ginawa sa amin kanina. Sila'y nakabihis. Tulad ng mga tauhan mo. Hindi ko maialis na kayo magginala sa akin. Pero hindi ko rin pinakakaila na alam ko ang planong pagpatay sa inyong tatlo. Anong ibig niyo sabihin? Marami na akong binanggit. Maring hindi na kayo maniwala. Pero, iharap ko sa inyo ang taong magpapatunay sa akin sinasabi. Antonio? Ako nga. Anong ginagawa niyo rito? Huwag kayong magtataka. Naparito ako upang siyang mapatunay sa katotohanan. Talagang kay Mr. Ariston ako nagtatrabaho. Sinadya ni Alkalde na ipatawa kayo upang ipapatay lamang at idiin kay Mr. Ariston ang kasalanan para mawala siya sa labanan sa darating na halalan. Mabuti naman at pinagkatiwala mo sa akin ang pagpatay sa kanilang tatlo. May kamahalan nga lang ako sumingil. Pero, garantisado at sigurado naman ang trabaho. Wala pa ako inayos na hindi natupad. Papaalam na ako. Tanda mo, sa pagbabalik ko, ihanda mo ang kabuuan ng gantimpalang pinag-usapan natin. Adios, Alkalde. Aalis na kami, Mr. Ariston. Muli namin kakausapin si Alkalde. At isahan ninyo. Gagawin namin ang aming tungkulin. Tutulungan namin kung sino man sa inyo ang nagsasabi ng totoo. At parusahan ang dapat managot. Maraming salamat. Asahan nyo, ako'y nakahanda sa anumang paglilitis na gagawin nyo.
Alkalde, anong ibig sabihin nito? Hindi ko na kailangan magkunwari pa. Dahil alam ko sa oras na ito, ay alam nyo na rin kung ano talaga ang aking binabalak. Alkalde! Hayaan nyo na ako magpaliwanag sa kanila. Julio Valiente. Jeronimo. Leong Guerrero. Tatlong bara daw. Alam niyo ba kung bakit kayo pinatawag ng alkalde? Para patayin! Kayo ay kinakasangkapan lamang niya. Para ang kininang bayang ito sa habang panahon. Dalawang ulit niya kayong pinagtangkang papatay. Dahil sa kayong mabibilis, magagaling, yan ang nakapagligtas sa inyo. Ngunit para sa akin, bilang vice alkalde ng bayang ito, iba utak ito. Huh? Leon, iba. Hindi ako marunong mabigo. Tulad nga ngayon, paano kayo makaliligtas? Sa mga kanyo ng baril na nakaumang sa inyo. Paano? Sabihin niyo sa akin! Si BC ang may utak ng mga pangyayari. Kaya sa kanya ko pinaubaya. Ang buhay niyong tatlo. Ngayon ako naniniwala sa sinabi ni Mr. Ariston na ikaw palang hari ng mga ahas sa bayang ito. Huwag kang masyadong matapang. Baka mauna ka pa sa dalawang kasama mo. Hoy! Huwag mo akong biruin ng ganyan. Baka nakalimutan mo na ikaw ay vice alkalde ko lamang. Bata pa ako, alkalde. Mahaba pa ang panahon para ako maging hulyanin. Bakit? Ano ibig mong sabihin? Matagal na akong nasa ilalim ng iyong pakpak. Ngayon naman, panahon na para ako lumipad. Ulol! Anong ibig mong mangyari? Palitan ako? At ikaw ang maging alkalde? Eksakto ang sinabi mo. Juan Reyes. Ako ang gumawa sa'yo? Ako rin ang sisira sa'yo. Hindi mangyayari yan! Amo! Ano ba gagawin ko sa tatlong ito? Alagaan mong mabuti ang tatlong maryang yan. Ako na ang bahala sa kanila. Ayos lang, Amo. At tungkol naman sa inyong tatlo. Meron ako natatanging sorpresa para sa inyo. Edong! Handa mo ng palabas.
Baka mamatay na sa hirap ang mga hayop na ito. Bakit amo? Di ba ganyan ang gusto mo mangyari sa kanila? Ulol! Hindi ganyan kakitid ang utak ko. Kaya ako pinahirapan ng 3 bara para pumayag sila. Naaminin nila ang pagkamatay ni Alkalde. Ako! Sensya ka na, amo. Isip-ipis kasi yan eh. Tumigil ka! Isa ka ba? Kayo! Makinig kayo lahat! Babalik tayo sa ating kuta mamayang gabi! Magkakaroon tayo ng salo-salo! At ipagdiriwang natin ang karawan ng aking kapatid! Hinahanga mo ako, kuya. Hindi ko akalain sa mga panahon. Mapisa mo yung itlog mo wala pa sa oras. Nainip na ako, Utol eh. Kung hihintayin ko siyang magretiro, tsak na maghihintay ako ng napakahabang panahon. Kung sa bagay tama rin ang ginawa ko. Pagkatapos niya magsaing, ako na lang kumain. Teka muna. Ano mo nasabi mo? Dahil itong mga huling araw, masyado siya naging matatakotin. Natatakot siya sa multo, kasi siya na rin nagbegwa. Kaya tinapos ko na siya para manahimik na siya tuluyan. Bilib talaga ako sa'yo, kuya. Ginagamit mo yung utak. Anong bala ko sa 3 anak niyang mga dalaga? Pinag-iisipan ko pa nga yan. Ang mahalaga sa akin, kung paano ko tetipokin ang mga kumag nito. Bukas ng umaga sa harap ng taong bayan. Pagkatapos nilang aminin na sila ang pumatay kay Alkalde, Juan Reyes. Magpakasaya tayo lahat! Ginuman tayo! Totoo ba itong sinabi mo? Oo. Di si Alkalde niya ang pumatay sa kanya. At tungkol naman sa 3 bara, nanganganib na rin ang buhay nila. Kailangan kumilis tayo! Asin mo! Bakit po, Mr. Stone? Ihanda mga tauhan. Bukas ng umaga. Pagsikat ng araw, sasalaki tayo. Opo, ngayon din po. Sandali lang, Mr. Ariston. Sama na rin natin sa ating pagkikipaglaban ang 3 anak ni Alkalde. Wala silang kinalaman sa totoong pangyayari.
Nakakaya naman sa'yo. Pinuyat na kita. Tapos, ikaw pa nagatid sa akin. Ikaw naman para yun lang. Sanay naman ako sa puyat eh. Kabuti nga ito para sa akin eh. Dahil may nakakausap ako pag ganitong hindi pa ako inaantok. Heron, maligaya ka lang ba sa ganitong uri na pamumuhay? Oo, Ang ibig mo sabihin, wala ka ng ibang pangarap sa buhay? meron. Ano? Ikaw lang ang pangarap ko sa buhay. Naku, ang bilis-bilis mo naman. Ilang araw pa lamang kayo rito, umiibig ka na. Imposible naman yon. Baka binibiro mo lamang ako. Aba, hindi. Ba't ako magbibiro? Totoo yung sinabi ko. At galing yan sa puso ko. O sige, kung talagang mahal mo ako, sumumpa ka. Oh, Sus, ano ba namang klaseng sumpayan? Kaliwayan eh, niloloko mo lang yata ako eh. oh, yan. Bilib ka na. Oo na nga. Talaga? Oo. Eh di pwede na ako humingi ng halik sa'yo. Kahit isa lang, oh. Sige na, oh. Sige na nga. Pero ang gusto ko, pumikit ka muna. Eh ba't kailangan pumikit pa ako? Basta, kung ayaw mo, di wag na lang. Sige na nga. Wow, ang sarap. Siya pa nga. Oh, bakit? Isa pa! Gininawa ko eh. Bakit? Para lalabas na yung Alin? init ng katawan ko. Ha?